Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 561 hanggang 67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasabay nito, binuksan ni Alvin ang pinto ng silid at tumingin sa matandang lalaki sa labas na may nasasabik na ekspresyon. Mukhang Phoenix Wing Herb, sabi ni Rolly. Phoenix Wing Herb. Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin, at nagtanong siya ng may pag-aalalang tono. Nasaan na ngayon ang Phoenix Wing Herb? Sinabi ni Rolly, ang ikalawang elder ng Simmer clan ng Imperial City ang personal na dumating para sabihin ito sa akin. Sinabi niya na nakita niya ang Phoenix Wing Herb sa Blackwind Ridge. Sa kasalukuyan, sumugod na siya sa Blackwind Ridge, at magbabalik siya ng balita bukas. Tumango si Alvin nang marinig niya si Rolly. Guro, bukod sa pagsasabi sa iyo ng bagay na ito, naparito ako upang hanapin ka dahil nais kong hilingin sa iyo na gabayan mo ako ng bahagya. Nang magsalita si Rolly dito, tumingin siya kay Alvin na may ekspresyon ng pag-asa. Ano? Si Alvin ay nalilito. Ang pangalawang elder ng Simmer clan ay husay sa paggamit ng mga letigo. Hindi pa ako nagpino ng letigo sa nakaraan, at hindi ko alam kung paano ito gagawin. Bahagyang napahiya si Rolly. Bahagyang ngumiti si Alvin. Maliit na bagay lang. Sa ilalim ng patnubay ni Alvin, mabilis na nakumpleto ni Rolly ang pagpipino ng unang whip-type spirit weapon sa buong buhay niya, at nakapagbigay ito ng amplification na 49%. Nang malaman niya na may balita tungkol sa Phoenix Wing Herb, medyo natuwa si Alvin at hindi niya ipinagpatuloy ang paglilinang. Sa halip, naglibot siya sa Imperial City kasama si Lizardo. Lumipas ang isa pang araw. Naabot ni Alvin ang kanyang hiling na makuha ang Phoenix Wing Herb. Ang Phoenix Wing Herb ay ganap na jade green, at ang mga sulok ng mga dahon nito ay lubos na magkapareho sa mga pakpak ng Divine Beast, si Phoenix. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, makumpirma ni Alvin na isa nga itong Phoenix Wing Herb. Ngayong nakuha ko na ang Phoenix Wing Herb, ang Ageless Root na lang ang natitira. Para sa iba pang mga panggagamot na materyales, madali kong mapupulot ang mga ito. Bahagyang nasasabik si Alvin sa kanyang puso. Hanggat natagpuan niya ang Ageless Root na iyon, magagawa niyang pinuhin ang Rebirth Pill, at ang Rebirth Pill ay magiging turning point para sa kanya. Kapag naubos ko na ang Rebirth Pill, ang aking cultivation ay maaaring malampasan si Lizardo ng isang beses. Si Alvin ay puno ng kumpiyansa sa nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Rebirth Martial Emperor sa lahat ng mga taon na iyon, na ang cultivation ay umabot na sa Martial Emperor stage, ay nakalusot sa 3 antas pagkatapos niyang ganap na masipsip ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill. Siyempre, ang pagsipsip ng lakas ng panggamot ng Rebirth Pill ay nangangailangan ng isang proseso. Sa lahat ng mga taon na iyon, ang Rebirth Martial Emperor ay gumugol ng maraming taon upang ganap na makuha ang nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill. Sa aking kasalukuyang paglilinang, ang ganap na pagsipsip ng lakas ng panggamot ng Rebirth Pill ay malamang na mangangailangan ng higit sa 10 taon, o mas matagal pa. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ngunit ano man ang mangyari, ang Rebirth Pill ay isang hindi inaasahang kasiyasang bagay. Ito ay sapat na upang tulungan siya na umabant ng mabilis sa isang solong tulong. Ageless Root. Ageless Root. Kapag nakarating na ako sa Darkstone Empire, kailangan kong maghanap ng paraan para makuha ang Ageless Root. Ang titig ni Alvin ay napakatindi. Pagkatapos niyang makuha ang Phoenix Wing Herb, mas nagsikap si Alvin nang magtanim siya. Lumipas ang isa pang araw. Madaling araw. Sabay-sabay na umalis sina Alvin, Lucius, at Lizardo sa Weapons Craftsman Guild. Para kay Henry, tatakbo siya sa Spring Night House sa mga ilang araw na ito. Ayon sa sinabi niya, aalis na sila at gusto niyang mag-enjoy ng maayos sa loob ng ilang araw. Umupo silang tatlo sa loob ng isang karwahe at nagtungo sa Imperial Palace. Alvin. Balak lang pumasok ng tatlo ni Alvin sa Imperial Palace nang makarinig sila ng pamilyar na boses mula sa likuran. Si Alvin ang unang lumingon, at ang taong dumating ay si Henry. Hindi ka ba natatakot na maubos ang lakas ng iyong buong katawan? Umiling si Lucius at ngumiti.
Huwag kang mag-alala, ayos na ang katawan ko. Kampante na nagsalita si Henry. Tara na. Tinawag ni Alvin si Henry bago silang apat na magkasamang naglakad papasok sa Imperial Palace. Pagkaraan ng maikling sandali, nagtipon ang apat na grupo ni Alvin kasama si Logan sa pangunguna ng mga bantay ng Imperial Palace. Nang kaharap ang apat na grupo ni Alvin, ipinakita ni Logan ang matinding puot kina Alvin at Lizardo. Sina Alvin at Lizardo ay masasabing habang buhay niyang mga kaaway. 2 beses na siyang natalo ni Alvin at naging sanhi ng labis na kahihiyan sa kanya. Si Sue ang taong gustong talunin ng kanyang amo at naging motibasyon para sa kanyang walang tigil na pagbuti. Sa panahong ito ng kanyang buhay, siya ay nakatali na gumawa ng mahusay na pagsisikap upang mapabuti habang ginagawang higit sa 2 taong ito ang kanyang layunin. Alvin, Lizardo. Darating ang araw na tatapakan ko kayong dalawa sa ilalim ng aking mga paa. Tahimik na nanumpa si Logan sa kanyang puso. Natural na napansin ni Alvin ang puot ni Logan, ngunit hindi niya ito pinansin. Siya ay lubos na hindi sineseryoso si Logan, hindi sa nakaraan, at hindi ngayon. Para naman kay Lizardo, malamig at walang pakialam niyang sinulyapan si Logan bago binawi ang kanyang tingin, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para magpahinga. Whoosh! Whoosh! 2 figure, sunod-sunod, ang lumitaw sa harap ng 5 grupo ni Alvin. Ang isa ay matandang lalaki, ang isa naman ay nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit. Vice Dean Colton. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango patungo sa matanda. Ang matanda ay tiyak na Vice Dean ng dating Dragon at Phoenix Academy, si Marlon. Tungkol naman sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit, hindi siya pinansin ni Alvin. Vice Dean Colton, Prince Sheng. Ngunit, ang hindi pagpansin sa kanya ni Alvin ay hindi nangangahulugan na hindi siya papansinin ng iba. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng marangyang damit ay si Prince Sheng. Nang makita niyang binaliwala siya ni Alvin, bahagyang lumubog ang mukha ni Prinsipe Sheng, at ang malamig na lamig ay lumabas sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng maikling sandali, nawala ang lamig, at bumalik sa kalmado ang ekspresyon ni Prince Sheng. Itong Prinsipe Sheng ay hindi simple. Napansin ni Alvin ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Prinsipe Sheng, at ang kanyang puso ay bumigat dahil hindi niya maiwasang pukawin ang bahagyang pagbabantay sa kanyang puso. Very good, nandito na lahat. Matapos tumango si Marlon kay Alvin, walang pakialam siyang tumingin sa iba. Ang paglalakbay na ito sa Darkstone Empire ay pangungunahan namin ni Prince Sheng. Tara na. Nang matapos magsalita si Marlon, umakyat siya sa langit. Sinundan siya ng 5 grupo ni Alvin. Ang 7 figure ay naging 7 umaagos na ilaw sa isang kisap mata, at umalis sila sa Imperial Palace ng Azure Forest Imperial Kingdom. Nagtungo sila hanggang sa Hilaga, at iyon mismo ang direksyon patungo sa Darkstone Empire. Sa oras na ito, ang mga eksperto ng Azure Forest Trisect ay dapat na umalis na. Naningkit ang mga mata ni Prince Sheng habang iniisip ang sarili. Sa pagkakataong ito, nakiusap siya sa kanyang ngalan sa Emperor na magtungo sa Darkstone Empire kasama si Marlon at ang iba pa, samantalang ang dahilan kung bakit niya ginawa ang mahirap na gawaing ito ay natural na hindi gaanong simple. Ginawa niya ang lahat ng ito para lamang sa kapakanan ng buhay ni Alvin. Hindi siya makakain at makatulog ng mapayapa hanggang sa mamatay si Alvin. Nakipagkasundo na siya sa 3 dakilang leader ng sekta ng Azure Forest Trisect na makikipagsanib puwersa siya sa mga eksperto na ipinadala ng Azure Forest Trisect para pawiin si Alvin. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang kalahating buwan. Nang makita niyang malapit sa kanyang mga mata ang hangganan sa pagitan ng Azure Forest Imperial Kingdom at ng Darkstone Empire, lumubog ang mukha ni Prince Sheng. Bakit hindi pa dumating ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect na iyon? Sa kasalukuyan, ang oras na napagkasundoan niya sa 3 dakilang leader ng sekta ng Azure Forest Trisect ay matagal na ang nakalipas, ngunit ang mga eksperto ng Azure Forest Trisect ay hindi pa rin dumarating. Napagtanto ni Prince Sheng na maaaring pinanindigan siya ng 3 dakilang leader ng sekta ng Azure Forest Trisect. Darkstone Empire. Habang tinitingnan niya ang nasa unahan na teritoryo na pagmamay-ari ng Darkstone Empire, ang mga mata ni Alvin ay nagpakita ng bahagyang alaala.
Minsan na siyang pumunta sa Darkstone Empire ilang taon na ang nakalipas, at nanatili pa siya sa Darkstone Empire sa loob ng ilang panahon. Ang sangay na sekta ng Azure Forest Trisect. Ang lokasyon ng dating Demonic Lotus Blade Sect. Ngayon, ang Demonic Lotus Gorge ay nasa ganap na kaguluhan habang umaagos ang dugo sa mga ilog. Yung demonyong halimaw. Dumating na naman yung demonyong halimaw. Biglang, isang Azure Forest Trisect na disipulo ang nagtaas ng kanyang ulo upang tumingin sa langit, at siya ay sumigaw sa takot. Sa sandaling ito, ang itim na tuldok sa itaas ng kalangitan ay naging mas malaki at mas malaki. Sa huli, nag-transform ito sa isang rock. Ang rock ay may napakalaking katawan, at nang ibukan nito ang kanyang mga pakpak, sila ay parang mga ulap na tumatakip sa kalangitan. Naglabas ng nakakatakot na ningning ang mga mata nito at walang kahit katiting na emosyon. Whoosh! Nagtransform ang rock sa isang kidlat na bumulusok pababa sa bangin, at saan man ito dumaan, tumaas at bumagsak ang matinis na iyak. Nagspray ang dugo sa langit at bumulwak upang madungisan ang buong lupa. Lumabas. Tumakas. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Hindi. Hindi. Ang mga alon ng nagdadalamati at kahabag-habag na matinis na sigaw ay walang katapusan. Sa loob ng ilang sandali, ang buong bangin ay tila naging impyerno sa lupa. Ang rock ay sumisid habang ito ay gumagalaw, at ang matutulis nitong mga kuko ay natatakpan ng sariwang dugo, ngunit ang mga mata nito ay nagpapakita ng nakakatakot na malamig na mga ilaw na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugod. Makasalanang hayop, huwag mong isipin na tumakas. Biglang, isang mabangis na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa kaitaasan sa kalangitan habang maraming tao ang pamunit sa kalangitan at hinabol ang rock na pumapatay sa loob ng bangin. Nang tingnan nila ang mga bangkay na nakatikip sa lupa ng bangin, ang mga figure ay lahat ay may napaka hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Nang makita ng rock ang pagdating ng mga taong ito, bahagya itong tumalikod para sumulyap sa mga taong ito ng may paghamak. Whoosh! Kasunod nito, ang rock ay bumaril sa langit, pagkatapos ay ikinumpas nito ang kanyang pakpak bago naglaho sa abot tanaw sa isang kisap mata, at naging dahilan upang ang mga taong humahabol sa likuran ay napakalayo sa likuran na hindi nila naabutan. Damat! Mas nakakatakot ang rock na ito kaysa kay Riker ng 7-Star Sword Sect. Ang sect leader ng dating Origin Convergent Sect, si Luban ay tumingin sa direksyon na iniwan ng rock na may napakasamang ekspresyon. Hindi niya hinabol ang rock dahil alam niyang hindi niya ito kayang habulin. Ang rock ay ang sect guarding demon beast ng dating 7-Star Sword Sect, at sa bilis, kakaunti ang mga tao na maihahambing dito. Ang rock na ito ay umaasa sa pang-anim na antas ng wind concept nito kasama ng pagiging rock kind nito na sanay sa bilis. Kailangang maunawaan ng ika-6 na antas ng Void Initiation Stage Martial Artist ang ika-7 antas ng Wind Concept o ang ika-8 antas ng anumang iba pang konsepto ng kalikasan upang maabot ito. Ang sect leader ng dating Demonic Lotus Blade Sect ay may mga mata na puno ng malamig na lamig. Walang sino man sa ating Azure Forest Trisect ang may bilis na habulin hanggang sa rock na ito. Kung magpapatuloy ito, ang mga disipulo ng ating Azure Forest Trisect ay malaon o huli ay tuluyan niyang kakatayin. Ang sect leader ng dating Snow Moon Sect, si Jason, ay may napakalungkot na ekspresyon. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay protektahan ng maayos ang mga disipulo ng ating sekta. Hindi na natin ito mahahabol muli. Kung hindi, kung ito ay bumaligtad muli, ang dugo ng ating Azure Forest Trisect na mga disipulo ay muling dadaloy sa mga ilog. Ang mga mata ni Luban ay kumikislap sa malamig na ilaw. Kahit na agrabyado siya sa kanyang puso, wala siyang paraan para masolusyonan ito. Kung ang isang tao sa ating Azure Forest Trisect ay makaka-advance sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage, kung gayon bakit kailangan nating matakot sa rock na ito? Nang poksay natin ang 7-Star Sword Sect noong araw na iyon, dapat ay napatay na natin ang rock na ito sa unang pagkakataon. Sa ganoong paraan, hindi tayo mahuhulog sa ganoong passive na sitwasyon na tulad natin ngayon. Ang mga ekspresyon ng ibang Guardian Elders ng Azure Forest Trisect ay lubhang hindi magandang tingnan. Naalala ko na. Biglang isang gulat na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng bangin.
Ang mga mata ng isang Azure Forest Trisect na disipulo ay nagpakita ng matinding takot habang siya ay umuungal na may nakakatakot na maputlang mukha. Nakita ko na yan Rock dati, nakita ko na yan Rock. It's the sect guarding demon beast of the 7-star sword sect. 562. Ano? Ang mga salita ng disipulong ito ay naging dahilan upang mamatla ang iba pang mga disipulo ng Azure Forest Trisect. Ang sect guarding demon beast ng 7-star sword sect. Sigurado ka ba? Maraming mga disipulo ng Azure Forest Trisect ang tumingin sa taong sumigaw sa gulat. Siyempre. Nandoon ako noong araw na iyon nang ang 7-star sword sect ay nilipol ng ating Azure Forest Trisect, talagang hindi ako nagkakamali. Ang huli ay nagmamadaling tumango habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng bahagyang takot. Natatandaan ko pa na si Alvin ang niligtas nito noong araw na iyon. Ang bilis nito ay halos hindi kayang ikumpara ng sino man sa Azure Forest Trisect natin. Kanina, pinuntahan ito ng 3 dakilang leader ng sect at ng iilang Guardian Elder, pero hindi man lang nila hinawakan ni isang balahibo ang likod nito. Hindi lang iyon, pinahintulutan pa nila itong patayin ang napakarami nating kapwa-disipulo. Ang mga katawan ng ilan sa mga disipulo ng Azure Forest Trisect ay nagsimulang manginig ng bahagya. Gusto kong umalis sa sekta. Ayoko nang maging disipulo ng Azure Forest Trisect. Gusto ko na ring umalis sa sekta. Agad na napukaw ang grupo ng mga disipulo ng Azure Forest Trisect sa loob ng bangin, at lahat sila ay gustong umalis sa Azure Forest Trisect. Saganang kanila, hanggat malinaw nilang isinasantabi ang kanilang relasyon sa Azure Forest Trisect, hindi na nila kailangang mag-alala na darating ang rock na iyon upang patayin sila. Ang bilis ng rock na iyon ay isang bagay na hindi maihahambing ng sinuman sa Azure Forest Trisect. Sa madaling salita, gusto silang patayin ng rock para lang itong naglalakad sa isang lugar na walang bantay. Ang kaguluhan sa loob ng bangin ay naging dahilan upang maging malungkot ang ekspresyon ng 3 dakilang leader ng sekta. Hindi nila inasahan na ang nabubuhay na rock ng 7-star sword sect ay talagang magdudulot ng matinding pagkataranta sa kanilang Azure Forest Trisect disciples. Sa di nagtagal, silang 3 ay bumaba mula sa langit at nagpunta upang bigyan ng katiyakan ang mga alagad. Maiisip nila na kung wala silang gagawin, hindi magtatagal na sila lang at ang grupo ng mga matatanda ang mananatili sa Azure Forest Trisect. Bagamat karaniwan ang kanilang mga lakas, ang mga disipulong ito ng Azure Forest Trisect ay ang pundasyon at pag-asa ng Azure Forest Trisect. Ang kinabukasan ng Azure Forest Trisect ay umasa sa mga disipulong ito. Kung ang mga disipulong ito ay ganap na umalis, ang Azure Forest Trisect ay tiyak na titigil sa pag-iral sa susunod na 100 taon. Dahil sa biglaang pag-atake ng rock, ang 3 dakilang leader ng sekta ng Azure Forest Trisect ay ganap na ibinalik sa kanilang isipan ang kasunduan sa pagitan nila ni Prince Sheng. Sa ngayon, nasusunog ang kanilang mga tahanan, at abala sila sa pag-apula ng apoy. Paano kaya sila magkakaroon ng isip na magmalasakit sa anumang bagay? Darkstone Empire. Lumipas ang grupo ni Alvin sa kalangitan sa itaas ng Phoenix Nest City. Hindi nagtagal, dumating sila malapit sa inscription formation na bumabalot sa dating Soul Cleanse Pool. Elm Ing. Nang maisip ni Alvin ang 2 matandang lalaki na nakulong sa loob ng inscription formation, ang kanyang mukha ay hindi naiwasang lumubog, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalamig na balak na pagpatay. Hanggat mayroon siyang sapat na lakas, tiyak na muli siyang papasok sa inscription formation at malupit na papatayin si Elming. Noong nakaraan, hindi niya alam ang mga aksyon ni Elming nang nalipol ang 7-star sword sect. Kaya't hindi niya lubos na kinasusuklaman si Elming. Ngunit ngayon, nang malaman niyang si Elming ang may kasalanan ng pagkamatay ni Elder Shane at ng leader ng sekta, si Jihu, wala nang ibang hinahangad si Alvin na dumudurog si Elming. Ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect na iyon ay talagang nang-ahas na dayain ako. Si Prince Sheng na nakasuot ng mag-agarang damit ay may galit na galit. Sa wakas ay napagtanto niya na imposibleng darating ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect. Sa grupo ni Alvin, ang lakas ng 5 binata ay ordinaryo lamang, ngunit sina Marlon at Prince Sheng ay parehong nabubuhay sa Void Initiation Stage.
Lalo na si Marlon, ang kanyang cultivation ay nasa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage at mayroon pa siyang Grade 4 na Spirit Weapon na maaasahan. Kaya napakapayapa sa buong daan. Para sa isang martial artist sa Void Initiation Stage, ang pagtungo sa Imperial City ng Darkstone Empire mula sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom ay hindi maaaring ituring na malayo. Gayunpaman, kinailangang pangalagaan ni na Marlon at Prinsipe Sheng ang ilang mga binata. Kaya ang kanilang grupo ay dumating lamang malapit sa Imperial Kingdom ng Darkstone Empire pagkatapos ng 3 buwan. Nasa unahan ng Imperial City ng Darkstone Empire. Si Marlon ang unang bumaba mula sa langit at tumingin siya sa isang maliit na itim na slot sa di kalayuan. Kasabay ng pagsulong ng grupo ni Alvin, ang maliit na itim na bahagi ay naging mas malaki at mas malaki. Sa huli, ito ay naging isang malawak na lungsod. Ang lungsod na ito ay sinaunang at naglalabas ng kakaibang aura. Para itong isang demonyong hayop na natutulog doon, at walang tigil nitong nilamon ang mga agos ng mga karwahe sa tiyan nito. Ang Imperial City ng Darkstone Empire. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na may dumadaloy na liwanag habang nakatingin sa lungsod na nasa harapan niya. Alam niyang ang lugar na ito ang susunod niyang tutuluyan. Pagkaraan ng 9 na buwan, magsisimula na ang Young Genius Competition ng Darkstone Empire. Sa oras na iyon, ang mga taong namumukod tangi sa Young Genius Competition ay makakakuha ng kwalifikasyon upang tumungo sa Dark Cloud Dynasty upang makipagkompetensya sa mga batang henyo ng Dynasty at sa iba't ibang empires. Sa Dark Cloud Dynasty, ang pagpili para sa mga taong lalahok sa martial competition ng 10 dynasties ay pagpapasya, at pagkatapos ay direktang lalahok sila sa martial competition. Kumbaga, ang martial competition ng 10 dynasties ay ginanap ng matitinding kapangyarihan ng mga dayuhang lupain. Ang mga taong iyon na namumukod tangi sa martial competition ng 10 dynasties ay malamang na makakakuha ng pabor ng mga kapangyarihang iyon. Ang kapangyarihang iyon ang magiging layunin ko ngayon. Aasa ako dito bilang aking jumping board para makapasok sa foreign lands, at pagkatapos ay maghihintay ako ng pagkakataon na bawiin ang malaking imbak ng mga kayamanan na iniwan ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang buhay. Gumawa ng plano si Alvin para sa kanyang kinabukasan. Bago ito, kailangan kong maging tanyag sa Dark Cloud Dynasty, at kunin ang kwalifikasyon para lumahok sa martial competition. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang lahat kahit gaano ko pa ito iniisip. Ito ay isang bagay na lubos na malinaw kay Alvin. Bumaba ka. Kasama si Marlon na nangunguna sa pagbaba, sumunod din si Alvin at ang iba pa, at naglakad sila papasok sa Imperial City ng may malalaking hakbang. Matapos makapasok ang grupo ni Alvin sa Imperial City at kumain, pumunta si Marlon upang bumili ng maluwag na patio. Mayroong 9 na buwan pa para sa Young Genius Competition ng Darkstone Empire. Lahat kayo ay mananatili sa Imperial City ng Darkstone Empire sa panahong ito at maglilinang ng maayos, at magsisikap na makalusot, sabi ni Marlon kay Alvin at sa iba pang 4. Tumango si Alvin at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Alvin, baka makapasok ako sa ika-5 antas ng Void Prying Stage bago ka. Tumingin si Henry kay Alvin at ngumiti. Tingnan natin. Ngumiti rin si Alvin. Hindi nagtagal, bumalik si Alvin sa silid na inilaan sa kanya ni Marlon. Ang silid ni Alvin ay nasa pagitan ng 2 silid. Ang isa sa kanila ay ang silid ni Lizardo. Ang isa ay kay Marlon. Maalalahanin talaga si Vice Dean Colton. Umiling si Alvin at ngumiti, at ang kanyang mukha ay may bahagyang gumalaw na ekspresyon. Napagtanto niya na si Marlon ay tiyak na sadyang inilaan ito ng ganito. Malamang, naunawaan na ni Marlon ang puot ni Prinsipe Sheng sa kanya mula pa noong una. Squeak squeak! Biglang nagising ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin, at pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang pares ng jade green na mata bago sinukat ang silid sa kanyang harapan. Kuya Alvin, nasaan na tayo? You little fellow! Nakarating na tayo sa Imperial City of Darkstone Empire, nakangiting sabi ni Alvin. Kuya Alvin, matagal na akong hindi kumakain. Ang maliit na gintong daga ay tumingin kay Alvin na may kaawa-awang ekspresyon. Hindi kita nakitang nagising noong kumakain tayo kanina. Ngayon ay nagugutom ka na.
Umiling si Alvin habang papalabas ng pinto, at pagkatapos ay inabisuhan niya si Marlon bago umalis ng courtyard. Nakahanap si Alvin ng malapit na restaurant at nag-order ng mesa ng inihaw na karne para sa maliit na gintong daga. Sa looban, isang figure ang nagnanais na umalis. Prinsipe Sheng. Isang may edad na figure ang sumunod sa likod ng unang figure na parang anino. Kagalang-galang na Elder Colton. Kumunat ang noo ni Prinsipe Sheng nang makita niya ang matanda, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan. Alam niyang napagtanto ng matanda ang kanyang intensyon. Siguradong hindi niya masusundan si Alvin at lihim na makitungo sa kanya. Si Alvin ay natural na hindi alam ang lahat ng ito. Matapos ganap na pakainin ang maliit na gintong daga, dinala niya ang maliit na gintong daga upang umikot sa kalapit na lugar bago bumalik sa looban. 9 Dragons War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Naka-crossleg si Alvin sa kama habang tahimik niyang nililinang. Makalipas ang isang buwan. Alvin, bakit bigla kang naging interesado sa auction na ginanap ng Imperial Family ng Darkstone Empire? Habang nasa daan, tinanong ni Lizardo si Alvin na nasa tabi niya. Lizardo, hindi mo ba nararamdaman na ang palaging pananatili sa looban at paglilinang ay masyadong nakakainip? Kumbaga, ang auction na gaganapin ng Imperial Family ng Darkstone Empire ay ginaganap taon-taon, at maraming mga kayamanan sa bawat pagkakataon. Nakangiting sabi ni Alvin, marahil ay makakakuha ka ng isang bagay na kailangan mo. Tumango si Lizardo at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang pag-asa. Sa kabilang panig, sina Lucius at Henry ay may bahagyang pag-asa. Ang auction house ng Imperial Family ng Darkstone Empire ay maningning at kahanga-hanga, at naging sanhi ito ng 4 na grupo ni Alvin na pumasok na hindi mapigil ang makaramdam ng pagkagulat sa kanilang mga puso. Ang isang silid ay nangangailangan talaga ng 100,000 ginto. Ang Imperial Family ng Darkstone Empire ay nagnanakaw ng mga tao. Hindi napigilan ni Henry na umiling sa silid. Nakangiting sabi ni Lucius, ang iyong puso ay malamang na sumasakit na kung ang lahat ng perang ito ay ibibigay sa iyo upang pumunta sa Spring Night House, magagamit mo ito sa napakahabang panahon, tama ba? Bahagyang napahiya si Henry nang makita siya. Umupo si Alvin sa gilid na ito at tahimik na ninamnam ang mabangong tsaa sa mesa, at ang kanyang tingin ay dumaan sa hangin upang tumingin sa auction hall. Sa kasalukuyan, parami ng parami ang mga tao sa auction hall. Hindi nagtagal bago nagsimula ang auction. Sa simula, halos lahat ng mga bagay na auction ay mga spirit weapon at medicinal pill, at si Alvin ay hindi nagustuhan ang alinman sa mga ito. Nagsimula lamang si Alvin sa pagbid ng maglabas ang auction house ng ilang bihirang materyales. Bago matapos ang auction, nagbid si Alvin para sa maraming materyales. Hanggat mahilig siya sa mga ito, halos direktang bibid at kukunin niya ang mga ito. Walang kamalay-malay, ang ginto sa pag-aari ni Alvin ay nabawasan ng buong 100 milyon, at ito ay naging dahilan upang si Lizardo at ang iba pa ay hindi maiwasang mamangha. Alvin, una kong naisip na ang tao sa atin na may pinakamaraming pera sa kanyang pag-aari ay si Lucius. Hindi ko akalain na itatago mo ang ganoong yaman ng ganoon kalalim. Tumingin si Henry kay Alvin at nakangiting sinabi, mukhang kung wala akong pera sa hinaharap, ganap na akong makakahiram ng pera mula sa iyo. Maaari mo, ngunit kailangan mong magbayad ng interes. Bahagyang ngumiti si Alvin. Inikat ni Henry ang kanyang mga mata kay Alvin. Bagamat nagulat siya, walang sinabi si Lizardo. Noong nakaraan, maraming beses na nagulat si Alvin sa mga tao at matagal na niya itong nasanay. Sa ganang kanya, kung may anumang nakakagulat na nangyari sa paligid ni Alvin, kung gayon ito ay napaka-normal. Para naman kay Lucius, pagkatapos niyang magulat, naramdaman niya na ito ay lohikal at natural. Siya lang ang nakakaalam ng sikreto ni Alvin, alam niya na si Alvin ay isang grade 4 na weapons craftsman. Magkukulang ba ng pera ang isang grade 4 na weapons craftsman? Ang sagot ay hindi. Naniniwala si Lucius na hanggat handa si Alvin na pinuhin ang isang grade 4 na spirit weapon at ilagay ito para sa auction house ng Imperial Family ng Darkstone Empire, ito ay ganap na maisusubasta para sa isang astronomical figure.
Ang isang grade 4 na spirit weapon ay isang bagay na kadalasang napipino lamang ng mga weapons craftsmen sa loob ng dynasties, at kapag inilagay sa Darkstone Empire, ito ay sapat na upang magdulot ng matinding kaguluhan. 563. Sa isang tiyak na lawak, ang isang grade 4 na spirit weapon ay hindi na isang bagay na masusukat ng pera. Kung ito ay talagang ipapalit sa pera, tiyak na ito ay isang figure na napakalaki na hindi maiisip ng isa. Kaya, para kay Lucius, hindi nagkukulang ng pera si Alvin. Paano malalaman ni Lucius na halos wala sa mga kayamanan sa pag-aari ni Alvin ang nakuha sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga espiritong sandata? Nakuha niya ang lahat ng kayamanan na ito sa iba't ibang paraan. Ang mga bagay na na-auction ng Imperial Family ng Darkstone Empire ay talagang nakakadismaya. Alvin ay tumingin sa labas ng bintana, sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo doon at namumuno sa auction, at umiling siya. Siyempre, ang dahilan kung bakit naisip ni Alvin sa paraang ito ay dahil sa hindi niya gusto ang karamihan sa mga bihirang item sa auction. Halimbawa, ang grade 5 spirit weapons, ang bote ng void strengthening pills na may 80% purity, at ang iba't ibang mga bagay. Para sa iba, ang mga bagay na iyon ay kayamanan, ngunit para kay Alvin, hindi ito dapat banggitin. Hanggat handa siya, magagawa niyang pinuhin ang isang mas mahusay na grade 5 spirit weapon o voice strengthening pills na may mas mataas na kadalisayan. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, hindi niya kailangan ang mga ito. Kapag ang isa ay tumayo sa ibang posisyon, natural na mag-iiba ang mentalidad ng isa. Lahat, ang susunod na isusubasta ay ang huling item para sa auction ng bahay ng auction ng ating Imperial Family sa pagkakataong ito. Isa itong itlog ng demonyong hayop, at naglalaman ito ng bakas ng aura ng Advanced Lightning Force. Nagsalita sa panimula ang nasa katanghaliang gulang na lalaking namuno sa auction. Kasalukuyan, mayroong isang tray sa mga kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang itlog na kasing laki ng kamao ng isang sanggol ang inilagay patayo sa tray. May malabong kulay violet na enerhiya na kumikislap sa ibabaw na layer ng itlog. Sa madaling salita, ang demonyong hayop na naglagay ng itlog na ito ay malamang na isang pag-iral na nakakaunawa sa Advanced Lightning Force. Nagpatuloy ang middle-aged na lalaki. Advanced Lightning Force. Maaga nang banggitin ng nasa katanghaliang lalaki ang mga salitang Advanced Lightning Force, karamihan sa mga tao sa auction hall ay hindi napigil ang maging excited, at nang matapos nilang marinig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagliwanag ang mga tingin ng marami sa kanila. Isang itlog ng demonyong hayop na inilatag ng isang demonyong hayop na nakakaunawa sa Advanced Lightning Force. Desidido akong makuha ito. Sa sandaling ito, isang determinado at determinadong boses ang tumunog mula sa isang silid sa mas mataas na palapag. Depende yan kung may yaman ka. Isang tinig ng paghamak ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang silid. Dahil ang Demon Beast Egg na ito ay may dalang Advanced Lightning Force. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang Demon Beast sa loob ng Demon Beast Egg ay lalago upang maunawaan ang Advanced Lightning Force. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa isa pang silid, at ang boses ay naglalaman ng bahagyang pananabik sa loob. Napansin ni Alvin na ang mga bisita sa loob ng maraming silid ay nagsalita, at determinado silang makuha ang demonyong itlog ng hayop na ito. Anong Demon Beast Egg yan? Tumingin si Alvin sa itlog ng demonyong hayop, at may bahagyang curiosity na naghalo sa kanyang mga tingin. Nawala ang espiritual na lakas ni Alvin dahil gusto niyang matukoy kung ano talaga iyon. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin ang isa pang espiritual na lakas na nag-iimbestiga din sa itlog ng demonyong hayop. Ang lakas ng spiritual force na ito ay kapantay niya, ito ay pang-anim na antas na Void Prying Stage spiritual force din. May isa pang inscription master dito. Tumaas ang kilay ni Alvin. Napansin lamang niya ang espiritual na lakas na ito, ngunit wala siyang paraan upang malaman kung saan ito nanggaling. Nagtataka ako kung ang espiritual na lakas na ito ay mula sa mga silid o mula sa isang tao sa bulwagan. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili.
Ngunit nang makita niyang ang espiritual na lakas ay walang intensyon na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, hindi ito pinansin ni Alvin. Kahit na gustong pahirapan siya ng espiritual na lakas na iyon, hindi siya natatakot. Ang kanyang espiritual na lakas ay hindi mas mababa sa ibang tao. Ito. Nang hawakan ng espiritual na lakas ni Alvin ang itlog ng demonyong hayop, hindi maiwasan ang kanyang mga mata na dulang. Ito ay dahil napansin niya na ang sigla sa loob ng itlog ng demonyong hayop ay mabilis na umaagos palabas, at isang bakas na lamang ang natitira ngayon. Sa sandaling ito, ang bakas ng sigla ay nawala na rin. Ang advanced lightning force na kumikislap sa ibabaw ng Demon Beast Egg ay ganap na nawala, na naging sanhi ng pagiging simple at ordinaryo ng itlog. Anong nangyayari? Ang eksenang ito ay naging sanhi ng maraming bisita na naruroon na hindi maiwasang matigilan. Mayroon ding ilang mga tao na may matingkad na titig na sumigaw sa pagkagulat. Itong demonyong hayop na itlog ay wala ng sigla. Patay na itlog na. Patay na itlog. Parang nag-iisang bato na nagpalaki ng 1,000 alon. Ang isang buhay na itlog ng demonyong hayop ay biglang naging patay na itlog, at naging sanhi ito ng pagkatulala ng lahat. Patay na talaga. Mukhang nawala lahat ng sigla. Hanggat may bakas ng sigla, ang panlabas na ibabaw ng itlog ng demonyo ay magkakaroon ng bakas ng force. Eksakto. Kung biglang nawala ang force, isa lang ang posibilidad. Namatay na ang demonyong hayop. Ang isang demonyong itlog ng hayop na hindi mabibili ay hindi nakatumbas ng isang buhok. Nakakaawa. Ang auction hall ay ganap na nagkakagulo. Alvin, ang demonyong hayop sa loob ng itlog ng demonyong hayop na iyon ay talagang patay na. Tanong ni Lucius kay Alvin. Siya ay may bulag na kumpiyansa kay Alvin. Subconsciously, naramdaman niyang may kakayahan si Alvin sa anumang bagay. Oo, kamamatay lang. Tumango si Alvin. Namatay lang. Hindi mapigilan ni Lizardo at Henry na matigilan nang marinig nila ito. Buti na lang at patay na ngayon. Kung hindi, kung namatay ito tapos may nagbid at nanalo, talagang dinaya ang bumili. Napabuntong hininga si Henry nang may damdamin. Samantala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa platform ng auction ay naging madilim. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang matandang lalaki ang umahan mula sa likod ng entablado. Pagkatapos nilang suriin ang itlog ng demonyong hayop, pareho silang hindi napigilan ang kanilang mga ulo. Ang huling auction ng Imperial Family's Auction House ay isang patay na itlog. Ang bagay na ito ay tiyak na magiging biro ng Imperial Family's Auction House. Ang isang demonyong itlog ng hayop na walang halaga ay naging isang walang kwentang bagay, tunay na sayang. Maraming tao ang umiling at bumantong hininga sa loob ng auction hall, samantalang ang mga tinig na mula sa iba't ibang silid ay tumahimik at hindi na muling narinig. Mga bisita. Huminga ng malalim ang nasa middle-aged na lalaki sa auction platform at humihingi ng paumanhin, isang bahagyang aksidente ang naganap sa huling auction item para sa araw na ito. Hindi namin inaasahan na ang demonyong hayop sa loob nito ay magiging napakahina. Gayunpaman, nagpasya pa rin kaming i-auction ang itlog ng demonyong hayop na ito. Ang orihinal na presyo ng panimulang bid ng Demon Beast Egg na ito ay 10 milyong ginto. Ngayon, ang panimulang bid ay 1 milyong ginto. 1 milyong ginto. Ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging dahilan upang ang lahat ng nasa auction hall ay hindi mapigil ang magpakita ng paghamak. Isang patay na itlog, isang itlog na walang silbi, ay 1 milyong ginto. Tanging tanga lang ang bibili ng ay. Kung ang itlog ng demonyong hayop na ito ay hindi patay, maaari itong ibenta para sa isang astronomical figure. Ngunit ang demonyong hayop sa loob nito ay patay na ngayon, at ang itlog ng demonyong hayop na ito ay tiyak na magiging isang walang kwentang bagay. Ang isa ay magrereklamo na ang paghawak dito ay mahirap. Kaya, gagastos ba ang isang tao ng 1 milyong ginto para bilhin ito? Sa kasalukuyan, kahit si Alvin na nakaupo sa loob ng silid ay hindi maiwasang umiling. Naramdaman niyang gusto ng auction house ng Imperial Family na kumita ng pera hanggang sa nabaliw na sila. 1 milyong ginto para sa isang patay na itlog. Umiling si Lucius.
Nang maramdaman ni Lizardo at Henry na malabong may magbid. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga na nakatayo sa balikat ni Alvin ay biglang sumigaw. Kuya Alvin. Kasunod nito, narinig ni Alvin ang boses ng maliit na gintong daga. Ano ito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Kuya Alvin, gusto ko ang demonyong hayop na itlog. Ang titig ng maliit na gintong daga ay tumama sa labas ng bintana papunta sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa auction platform. Eksaktong iyon ang itlog ng demonyong hayop na tuluyan nang nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Little Gold, patay na ang demonyong hayop sa loob ng itlog ng demonyong hayop na iyon. Natakot si Alvin na hindi alam ng maliit na gintong daga ang katotohanan ito. Alam ko. Ang maliit na gintong mouse ay tumango na parang tao, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, gusto ko. Napansin ni Alvin na ang maliit na gintong daga ay bumukas ang kanyang jade green na mga mata habang nakatitig sa kanya. Ang titig ng maliit na gintong daga ay puno ng pag-asa. Sige, bibilhin kita. Pinunasan ni Alvin ang maliit na ulo ng maliit na gintong daga at nagkaroon ng mapagmahal na ekspresyon. 1,000,000 ginto lang iyon. Bibilhin niya ang demonyong hayop na itlog at kunin ito bilang pambili ng laruan para sa maliit na kasama. 1,000,000 ginto. Kaagad, si Alvin ay direktang nagsalita sa ilalim ng mga tingin ng kawalang paniwala mula kay Lucius at sa iba pa. Ang boses ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa loob ng auction hall, at naging sanhi ito ng pagkatulala ng lahat sa hall. Makalipas ang ilang sandali, nakabawi sila sa kanilang pagkagulat. Mayroon talagang isang tao na handang gumastos ng 1,000,000 ginto upang bumili ng isang demonyong itlog ng hayop na nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Talagang mayamang tanga. Ang mundo ng mayayaman ay hindi natin maiisip. Nagbulungan ang karamihan ng mga tao sa diskusyon, at mas maraming tao ang hindi napigil ang isyot ang kanilang mga tingin sa silid na kinaroroonan ni Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa problema ng kanilang anggulo, wala silang makita. May iba pa bang bisitang gustong magbid? Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa platform ng auction ay nakahinga ng maluwag, at nagtanong siya sa malakas na boses. Ang isang taong gumastos ng 1,000,000 ginto upang bilhin ang itlog ng demonyong hayop na nawala ng lahat ng palatandaan ng buhay ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Ngayon, hindi niya akalain na may magpapatuloy sa pagbibid. Takang tanong lang niya. Kung walang guest bidding, sisimulan ko na ang bilang. 1,000,000 gold going once, 1,000,000 gold going twice, 1,000,000 gold going thrice. Sold! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsalita sa bawat salita. Congratulations guest in room number 7 for acquiring this demon beast egg for 1,000,000 gold. Tumingin ang nasa katanghaliang lalaki sa silid na kinaroroonan ni Alvin at nagsalita ng malakas na boses. Nang makita nilang may-ari ang itlog ng demonyong hayop na nawala ng lahat ng palatandaan ng buhay, muling bumangon ang isang alon ng talakayan sa auction hall. Ang isang demonyong itlog ng hayop na nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay ay lubos na walang silbi. Siguro kung sino talaga ang gumastos ng 1,000,000 ginto para bumili ng walang kwentang bagay na tulad nito. Eksakto, itong itlog ng demonyong hayop na ito ay malamang na hindi naiiba sa isang ordinaryong itlog ng manok ngayon. May pagkakaiba pa rin sa itlog ng manok. Kahit papaano, naglakas loob pa rin akong kumain ng itlog ng manok, ngunit kung ang itlog ng demonyong hayop na ito ay pumasok sa aking pag-aari, tiyak na itatapon ko iyon. Gaano man ito pinag-usapan ng mga tao sa labas, si Alvin ay nagbid at nakuha ang demonyong hayop na itlog. Alvin, ikaw. Tumingin si Lucius kay Alvin, at lahat sila ay may mga nalilitong ekspresyon. Sa ganang kanila, si Alvin ay talagang hindi isang mayamang tanga. Walang sinabi si Alvin, sa halip ay tumingin sa maliit na gintong daga sa kanyang balikat at inisip ang sarili. Ano ang gusto ng Little Gold na demonyong hayop na itlog? Kumatok. Kumatok. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng pagkatok ng pinto. Isang miyembro ng auction house ang nagpadala ng Demon Beast Egg, samantalang si Alvin ay nalampasan din ang 1,000,000 ginto.
564. Tirit-tirit. Kakakuha pa lang ni Alvin ng demonyong itlog ng hayop nang ang maliit na gintong daga ay sumigaw ng malakas habang siya ay sumusugod, at mabilis niyang inagaw ang itlog ng demonyong hayop na parang kulog. Ikaw maliit na tao, natatakot ka bang hindi ko ito ibigay sa iyo? Galit na nagsalita si Alvin habang nakatingin sa maliit na gintong daga na yamakap sa itlog ng demonyong hayop na para bang nakakuha siya ng mahalagang kayamanan. Samantala, bahagyang natulala ang mga tingin ni Lucius, Lizardo, at Henry habang binaril nila ang maliit na gintong daga. Labis silang na-curious kung bakit gusto ng demonyong hayop sa tabi ni Alvin ang itlog ng demonyong hayop na nawala ng lahat ng palatandaan ng buhay. Hindi lang sila na-curious, maging si Alvin ay na-curious din. Bibid niya itong itlog ng demonyong hayop dahil gusto ito ng maliit na gintong daga. Kung ano ang gustong gawin ng maliit na gintong daga dito, iyon ay isang bagay na wala siyang ganap na kaalaman. Matapos matanggap ng manggagawa mula sa auction house ang pera at umalis habang isinasara ang pinto sa kanyang paglabas, nakita ng 4 na grupo ni Alvin ang kanilang pagkagulat. Whoosh! Bahagyang lumaki ang figure ng maliit na gintong daga, at kasabay nito, hinawakan niya ang demonyong itlog ng hayop gamit ang kanyang kamay bago direktang itinulak ito sa kanyang bibig. Ang itlog ng demonyong hayop ay nagawa na lang niyang lumunin. Lagok! Sa sandaling nilamon ng maliit na gintong daga ang itlog ng demonyong hayop, ang 4 na grupo ni Alvin ay hindi napigilan ang matinding paglunok ng laway. Ang nagtatanong na mga tingin ng 3 grupo ni Lucius ay bumaba kay Alvin. Mapait na tumawa si Alvin habang ibinukan niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang ekspresyon ay parang wala siyang alam noon pa man. Munting ginto, ikaw. Nang handa na si Alvin na tanungin ang maliit na gintong daga kung bakit niya nilunok ang itlog ng demonyong hayop. Nakita ni Alvin ang maliit na gintong daga na muling lumiit, at ang kanyang malambot at mabilog na figure ay nahulog bago nakatulog sa mesa. Ang estadong ito na kanyang kinaroroonan ay eksaktong kapareho ng kanyang estado pagkatapos ubusin ang Nether Soul Fruit. Maaaring ang Little Gold ay kumain ng Demon Beast Egg na parang espiritong prutas. May kakaibang ekspresyon si Alvin. Alvin, itong Jade-Eyed Heavenly Mouse sa tabi mo ay talagang kakaiba. Umiling si Lucius habang bumantong hininga ng may emosyon. Jade-Eyed Heavenly Mouse. Nagliwanag ang mga mata ni Henry. Napakapangangibabaw ng pangalan. Alvin, saan mo nahanap ang batang ito? Kung may pagkakataon ako, gusto kong makakuha ng isa at itaas din ito. I encountered her in an auction house all those years ago. Now that I speak about it, gumastos pa ako ng ilang milyong ginto sa kanya. Hindi naiwasang maalala ni Alvin ang eksenang nagbibid siya para sa maliit na gintong daga sa bahay auction ng Black Queen City Maclan. Ilang milyong ginto lang. Si Lucius ay may ekspresyon ng selos at inggit. Alvin, ang swerte mo ay talagang lumalaban sa langit. Alam niyang malinaw kung gaano kakilakilabot ang maliit na gintong daga sa tabi ni Alvin. Bagamat walang sinabi si Henry, tumingin siya kay Alvin na may titig ng inggit. Jade-Eyed Heavenly Mouse. Nag-isip si Lizardo ng ilang sandali bago biglang lumiwanag ang kanyang tingin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin. Alvin, itong maliit na gintong daga sa tabi mo ay isang Jade-Eyed Heavenly Mouse. Sigurado ka ba? Sa sandaling ito, naging mabigat ang paghinga ni Lizardo. Lizardo, kilala mo ba ang Jade-Eyed Heavenly Mouse? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lucius si Lizardo na nawala ng pag-asa ng ganito, at nagtanong siya ng may pagtataka. Tumingin din si Henry. Ungol ni Lizardo. Kung ang maliit na gintong mouse na ito ay talagang isang Jade-Eyed Heavenly Mouse, kung gayon si Alvin ay talagang gumawa ng isang kapalaran. Isang Jade-Eyed Heavenly Mouse para sa ilang milyong ginto. Lizardo, dahil kilala mo ang Jade-Eyed Heavenly Mouse, sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Sina Lucius at Henry ay parehong may kakaibang ekspresyon. Ang pagkawala ng katahimikan ni Lizardo ay nagbigay daan sa kanila na mapagtanto na ang maliit na gintong daga sa gilid ni Alvin ay lubhang pambihira. Sinulyapan ni Lizardo si Alvin na parang may kinukumpirma siya. Tumango si Alvin.
Ngayon lang tumingin si Lizardo sa maliit na gintong daga na nakahiga sa mesa at nakatulog habang sinasabi niya, minsan akong nakakita ng mga tala na may kaugnayan sa Jade-Eyed Heavenly Mouse sa ilang mga sinaunang aklat. Ang Jade-Eyed Heavenly Mouse ay isang uri ng napakalakas na demonyong halimaw. Kapag ito ay nag-mature na, nagagawa pa nitong mag-transform sa isang demon, at maging tao. Nang magsalita siya rito, bahagyang nanginginig ang boses ni Lizardo. Demonyo. Ang mga salita ni Lizardo ay naging sanhi ng paghihigpit ng mga mag-aaral nina Henry at Lucius. Hanggat maaari itong tawaging isang demonyo, kung gayon ito ay isang pag-iral sa Void Transformation Stage. Kahit na ito ay isang demonyong hayop sa ika-9 na antas ng Void Interpretation Stage, ang demonyong hayop ay walang mga kwalipikasyon para matawag na demonyo. Tanging isang demonyong halimaw na nakatuntong sa Void Transformation Stage at nagkaroon ng anyong tao ang may mga kwalipikasyon para matawag na demonyo. Ang mga salitang demon ay palaging kasing kahulugan ng eksperto. Sa Cloud Continent, ang bawat demon ay isang pag-iral na may nakakagulat na lakas. Ang ilang kakilakilabot na demonyo ay nagkaroon pa ng pagkakataon na maging isang demon monarch at maging isang demon emperor. Ang isang demon monarch ay katumbas ng martial monarch sa mga taong martial artist. Ang isang demon emperor ay katumbas ng martial emperor sa mga martial artist ng tao. Ang kanilang mga lakas ay napakataas hanggang sa puntong mahirap isipin. Demon. Ang bloodline ng isang demon ay talagang dumadaloy sa loob ng katawan nitong Jade-Eyed Heavenly Mouse. Napatulala si Henry. Sa madaling salita, hanggat ito ay nag-mature, ito ay lubos na katulad na mag-transform sa isang demon at magkaroon ng isang mabigat na lakas sa Void Transformation Stage. Sa sandaling ito, halos marinig ni Lucius ang sariling tibok ng puso. Oo. Tumango si Lizardo. Sa loob ng ilang sandali, sina Lucius at Henry ay tumingin kay Alvin na may pulang mga mata. Bumili siya ng demonyong hayop na maaaring mag-transform sa isang demonyo para sa ilang milyong ginto. Bakit wala tayong swerte? It's alright if the two of you know this. But you should not tell anyone else. Sinulyapan ni Lizardo sina Henry at Lucius na may babala. Huwag kang mag-alala. Nagmamadaling tumango sina Lucius at Henry. Matapos nilang malaman ang background ng Jade-Eyed Heavenly Mouse, nalaman nila na ito ay mainit na patatas. Hindi alam ng mga tagalabas ang background ng maliit na gintong daga sa gilid ni Alvin, kung hindi, maiisip nila na ang mga eksperto mula sa lahat ng dako ay darating upang agawin ang maliit na gintong daga mula kay Alvin. Sa oras na iyon, kahit na ang mga nangungunang eksperto sa Dark Cloud Dynasty ay malamang na interesado sa maliit na gintong mouse sa tabi ni Alvin. Ang maliit na gintong mouse na ito ay isang hinaharap na demonyo. Napakalaki ng potensyal nito kaya nakakabigla. Sa kasalukuyan, napagpasyahan na nilang ibaon ang sikretong ito sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hindi nila ibebenta si Alvin. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa pagtanggap ni Alvin. Kanina, malinaw nilang nakita ang titig na espesyal na binaril ni Lizardo kay Alvin upang tanungin ang opinyon ni Alvin bago siya magsalita. Alam nila na kung hindi pumayag si Alvin, imposibleng magsalita si Lizardo tungkol sa background ng Jade-Eyed Heavenly Mouse. Samantalang dahil pumayag si Alvin, sapat na upang ipakita na hindi sila kinuha ni Alvin bilang mga tagalabas. Tretuhin mo ang isang tao kung paano kanya tretuhin. Hindi sila walang utang na loob na bastards. Alvin, hindi lang langit ang iyong likas na talento, maging ang swerte mo ay mahirap isipin. Ang pagbili ng isang demon sa hinaharap para sa ilang milyong ginto, kahit ako ay medyo naiinggit. Napabuntong hininga si Henry. Tumango si Lucius bilang malalim na pagsang-ayon. Demonyo. Napangisi si Alvin sa kanyang puso. Sa totoo lang, nang marinig niya ang sinabi ni Lizardo kanina, alam niyang hindi naiintindihan ni Lizardo ang isang Jade-Eyed Heavenly Mouse. Hindi bababasa, ang kanyang pangunawa ay mas mababa kaysa sa Rebirth Martial Emperor.
Sa kaalamang taglay ni Lizardo, ang isang Jade-Eyed Heavenly Mouse ay isa lamang Void Transformation Stage Demon kapag ito ay nagmature, samantalang, ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kapag ang isang Jade-Eyed Heavenly Mouse ay nagmature, hindi ito magiging simple bilang isang ordinaryong demon. Sa kasaysayan ng Cloud Continent, ang uri ng Jade-Eyed Heavenly Mouse ay walang kakulangan sa pag-iral sa Demon Emperor stage, ang kanilang mga lakas ay napakataas, at sila ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng direksyon. Dapat na tayong umalis. Nanguna si Alvin na tumayo bago hinawakan ang maliit na gintong daga sa kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang malapad na balikat, at pagkatapos ay tinawag niya si Lucius at ang iba pa. Magkabalikat na naglakad silang tatlo kasama si Alvin habang sabay silang lumabas ng silid sa ikalawang palapag ng auction house. Sa pagkakataong ito, bukod kay Alvin na bumili ng maraming materyales, si Lucius, Lizardo, at Henry ay may ilang bagay na binili. Pagkaalis ng kanilang grupo ng apat sa auction house, diretso silang bumalik sa looban at bumalik sa kanilang mga silid para magtanim. I wonder if any change will happen after Little Gold swallowed that demon beast egg na nawala lahat ng signs of life. Sana makalusot siya sa ika-9 na level ng Void Priang stage. Sinulyapan ni Alvin ang maliit na gintong daga na hinihilik ng malakas habang natutulog ito, at naisip niya ang sarili. Kung mas malakas ang lakas ng maliit na gintong daga, mas malaki ang tulong sa kanya. Kapag gumising na ang Little Gold, kailangan kong hanapin ang ageless root na iyon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kung kaya kung pinuhin ang Rebirth Pill bago ang Young Genius Competition ng Darkstone Empire, baka magkaroon ako ng pagkakataon na makapasok sa Void Initiation Stage sa maikling panahon at makapasok pa sa Sword Monarch's Treasure. Lumakas ang mood ni Alvin, at tila nakita na niya ang kanyang napakaliwanag na hinaharap. Unti-unti, pinatahimik ni Alvin ang kanyang puso. Linangin. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Ang isipan ni Alvin ay lubusang nalubog sa kanyang cultivation, at nakalimutan niya ang oras at lahat ng iba pa. Asher Forest Imperial Kingdom, ang lokasyon ng dating 7-star sword sect, sa kalangitan sa itaas ng Dubi Peak. Biglang kumulo ang mga ulap at ambon sa abot tanaw habang ang isang napakalaking figure ay bumulusok pababa. Whoosh! Ang napakalaking figure ay may napakabilis na bilis, at sa isang kisap mata, ito ay bumaba sa malawak na plataporma sa tuktok ng Dubi Peak. Sino te? Sa sandaling ito, lumabas ang tatlong matandang lalaki mula sa dating trade hall sa gilid ng Dubi Peak. Sila talaga ang mga elder ng Asher Forest Trisect. Rock. Rock ng 7-star sword sect. Napatingin ang tatlong matanda kay Rock na titig sa kanila, at namutla ang kanilang mga mukha. Damat! Bakit? Bakit lumitaw dito? Tumakas ka! Ang kanilang mga puso ay nanginig, hindi sila nang ahas na pukawin ang pag-iisip na lalabanan ito, at sila ay nahati sa tatlong direksyon, pumailang lang sa langit at nagbabalak na lumipad sa malayo. Pero makakatakas kaya sila? Whoosh! Biglang ibinuka ng Rock ang mga pakpak nito na nakatikip sa kalangitan, at bigla itong pumutok sa lupa. Agad na natangay ang alikabok sa lupa. Whoosh! Ang Rock ay tila nag-transform sa isang kidlat habang ito ay mabilis na kumikislap patungo sa isa sa mga matatandang lalaki. Kahit na ang matanda ay isang pangalawang antas ng Void Initiation Stage martial artist na may nakakagulat na bilis, ngunit ang kaunting bilis ng kanyang bilis ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit bago ang Rock. Sa isang kisap mata, naabutan siya ni Rock. Ang mga matutulis na kuko ng Rock ay tumangay sa ulo ng matanda bago ito diretsyong pinahit. Isang second level na Void Initiation Stage martial artist, patay na. Whoosh! Whoosh! Kasunod nito, inulit ng Rock ang parehong pagkilos, na naabutan ang iba pang dalawang matandang magkasunod bago sila pinatay isa-isa. Matapos patayin ang tatlong matandang lalaki, tumingin ang Rock sa walang laman na Dubi Peak na may isang pares ng mga mata na nagsiwalat ng bakas ng kalungkutan. Whoosh! Binuksan ng Rock ang mga pakpak nito bago nagsimulang mabilis na maghanap sa buong Dubi Peak at maging sa nakapalibot na 6 na malalaking sword peak.
Hanggat nakakita ito ng isang Azure Forest Trisect na elder o mga disipulo, lahat sila ay papatayin ng rock. 565. Ang 7 dakilang sword peak ng 7-star sword sect ay napuno ng dugo. Whoosh! Biglang ibinuka ng rock ang kanyang mga pakpak at direktang lumipad sa tuktok ng Megrez Peak nang tila may napansin ito. Ang mga ulap at ambon ay inalog upang kumalat kung saan man dumaan ang rock. Sa hindi inaasahang oras, isang nakatagilid na puno sa likod ng mga ulap at ambon ay lumitaw sa harap ng mga mata ng rock. Sa tabi ng nakatagilid na puno ay may daanan sa kuweba na patungo sa loob. Ang mga mata ng rock ay biglang naging mabangis, ang pares ng mga pakpak nito na parang mga ulap na nakatikip sa kalangitan ay kumikislap na may nakakatakot na ningning, at ang wind concept ay nagngangalit at napuno sa loob ng origin energy nito. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang magaan na mga yabag mula sa loob ng daanan ng kuweba. Hindi nagtagal, lumabas ang isang magandang babae na may hawak na espada. Bawat hakbang ng magandang babae ay tila nagbubunga ng isang alon ng mabangis na sword energy na tumatagos sa unahan. Isang hakbang, dalawang hakbang. Seryoso ang ekspresyon ng magandang babae, at ang kaseryosohan sa kanyang mukha ay nawala lamang sa manipis na hangin nang lumabas siya sa daanan ng kuweba, tumayo sa nakatagilid na puno, at nakita ang rock sa kanyang harapan na umiikot sa hangin. Kuya! Kuya Pong! Ang magandang babae ay si Jin, ang Pickmaster ng Alcade Peak ng dating 7-star sword sect. Kasalukuyan, habang tinitingnan niya ang rock sa kanyang harapan, ang maselang figure ni Jin ay nanginginig, at ang kanyang mga mata na parang tubig ay napuno ng pananabik. Little girl Jin, bumalik ka na. Matapos makita ng rock ang kay Jin, ang kabangisan sa kanya ay ganap na naglaho, at ang kapalit ay init. Sa kasalukuyan, kumpara sa rock na nagsagawa ng madugong pagpatay sa 7 dakilang taluktok ng espada kanina ay parang ibang rock. Kuya Pong, akala ko. Buti na lang ayos ka na, buti na lang ayos ka na. Nakahinga ng maluwag si Jin, at ang kanyang magandang mukha ay labis na nasasabik. Elder Pong. Ang sect guarding revered elder ng dating 7-star sword sect. Ang pag-iral na tulad nito ay maayos pa at nabubuhay ngayon, at naging sanhi ito upang makita ni Jin ang pag-asa para sa 7-star sword sect na muling bumangon. Kuya Pong. Samantala, ang isa pang dalawang figure ay naglalakad ng magkabalikat habang sila ay lumabas mula sa loob ng daanan ng kuweba. Ito ay tiyak na sina Morris at Sonny. Tumango si Rock nang makita silang dalawa, at bahagyang lungkot ang nakapaloob sa kaibuturan ng kanyang matatalas na mata. Iilan lamang ang mga taong ito na natitira mula sa buong 7-star sword sect. Little girl Jin, buti na lang buhay kayong lahat. Sa kasalukuyan, lahat ng miyembro ng Azure Forest Trisect sa 7 dakilang sword sects ay tuluyan ng nilipol ko. Mula ngayon, babantayan ko ang lokasyon ng 7-star sword sect at hindi hahayaan ang isang tagalabas na manghimasok dito. Ang pagpapadala ng boses ng rock ay napuno ng nangingibabaw na kalupitan. Huwag kang mag-alala, Elder Pong. Maaga o huli ay magagawa nating lipulin ang Azure Forest Trisect at muling mapaunlad ang sekta. Sinabi ni Jin kay Elder Pong, meron tayong Alvin. Alvin. Isang maliwanag na liwanag ang dumaan sa matatalas na mata ni Rock nang marinig niya ito, at tumango siya. Napuno rin siya ng kumpiyansa sa binata na inalis niya sa sekta noong mga nakaraang taon. Ang oras ay laging mabilis na lumipas. Hindi na malayan, 1 buwan na pala ang lumipas. Squeak squeak. Nagising si Alvin sa pamamagitan ng alon ng pag-iyak sa madaling araw. Little Gold. Nagising ka na. Nagising si Alvin mula sa kanyang paglilinang, at idinilat niya ang kanyang mga mata na nakasisilaw na parang mga bituin upang titigan ang maliit na gintong daga. Squeak squeak. Tumango ang maliit na gintong mouse, at ang kanyang jade green na mata ay kumikislap na may tusong kinang. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat upang balutin ang katawan ng maliit na gintong daga, at sa unang posibleng sandali, nakita niya ang paglilinang ng maliit na gintong daga. Little Gold. Hindi ka nakalusot. Bahagyang nadismaya si Alvin.
Naisip niya noong una na pagkatapos na lumuni ng maliit na gintong daga ang itlog ng demonyong hayop at mahimbing na nakatulog, dapat na itong makalusot. Sa hindi inaasahan, ang paglilinang ng maliit na gintong daga ay hindi pa rin umabot sa ikawalong antas ng Void Prying Stage, at walang pagbabago sa kanya. Squeak squeak! Itinaas ng maliit na gintong daga ang kanyang ulo nang marinig niya si Alvin, at kampante siyang sumigaw. Anong kampante ka dyan? Hindi ka naman nakalusot. Galit na inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na gintong daga. Mukhang wala namang silbi sa'yo ang Demon Beast Egg na binili ko para sa iyo noong araw na iyon. Pero dahil wala itong silbi sa'yo, bakit ka natulog ng isang buwan? Nang matapos siyang magsalita, bahagyang natahimik si Alvin. Sa sandaling ito, kumilos ang maliit na gintong daga, at lumipad siya sa paligid ni Alvin. Sa katawan ng maliit na gintong daga, ang mga hibla ng kulay violet na enerhiya ay bumuhos. Whoosh! Sa kalangitan, isang napakalaking silweta ang umikot pababa upang ipakita ang tunay na hitsura nito. Isang sinaunang may sungay na silwete ng dragon. Ito. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang sinaunang may sungay na dragon silhouette sa itaas ng maliit na gintong daga at ang kulay violet na enerhiya sa katawan ng maliit na gintong daga. Little Gold. Ikaw. Naintindihan mo ang first level lightning concept? Nagtatakang tanong ni Alvin. Tumili. Sumagot ang maliit na gintong daga na may langit-ngit habang tinatango ang kanyang ulo na parang sisiw na tumutusok sa mga butil. Dahil ba sa demonyong hayop na itlog? Hindi maiwasan ni Alvin na maalala na ang Demon Beast Egg na ibibid niya sa auction house ng Imperial Family ng Darkstone Empire noong isang buwan ay naglabas ng Advanced Lightning Force bago namatay ang sigla nito. Makalipas ang isang buwan, naunawaan ni Little Gold na kumain ng demonyong Beast Egg noong isang buwan ang unang antas ng Lightning Concept, at naging dahilan ito na walang pagpipilian si Alvin kundi iugnay ang dalawa. Squeak squeak! Tumango ang maliit na gintong daga nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Mukhang hindi nasayang yang Demon Beast Egg. Kasabay ng pagpapakawala ni Alvin ng hangin, bahagyang nakalulugod na sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang unang antas ng lightning concept na naintindihan ng Little Gold ay isang buong lakas ng 8,000 sinaunang mammoth na higit pa sa advanced lightning force na naintindihan niya noon. Ito ay mas nakakatakot na ang kanyang paglilinang ay sumisira. Bilang isang 8 antas na Void Prying Stage na demonyong hayop, nang ganap na sumabog ang kanyang origin energy ay maihahambing sa lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon at 1,000 sinaunang mammoth. Sa kasalukuyan, noong idinagdag ang unang antas ng lightning concept, nang hindi gumagamit ng spirit weapon, ang Little Gold ay nakapagbigay ng lakas ng 2 sinaunang may sungay na dragon at 1,000 sinaunang mammoth. Kung gumamit siya ng spirit weapon, ang spirit weapon na hawak ng maliit na gintong mouse ay grade 4 na spirit weapon na pino ni Alvin, at nagawa nitong palakasin ang lakas ng 60%. Bagaman ang pagpapalakas na ito ay maaari lamang makaapekto sa kanyang sariling lakas, ngunit ang sariling lakas ng maliit na gintong mouse ay ang lakas pa rin ng 1 sinaunang may sungay na dragon at 1,000 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, ang grade 4 na spirit sword na nasa kanya ay nagawang palakasin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng lakas ng 6,600 sinaunang mammoth. Sa kasalukuyan, kapag ang Little Gold ay lumabas na, magagawa niyang gamitin ang lakas ng 2 sinaunang may sungay na dragon at 7,600 sinaunang mammoth. Halos walang demonyong hayop o martial artist sa ilalim ng Void Initiation Stage na makakatalo sa kanya. Kahit na mayroong isa, ito ay magiging napakabihirang. Ito ay isang bagay na lubos na pinaniniwalaan ni Alvin. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay naging gintong liwanag at bumaba sa balikat ni Alvin, at ang kanyang pares ng jade green na mata ay napuno ng kasiyahan. Ikaw maliit na tao. Hindi ko talaga akalain na ang isang patay na itlog na binili sa halagang 1,000,000 ginto ay talagang magagawang maging napakagandang bagay sa iyong mga kamay, at tinulungan ka nitong maunawaan ang unang antas ng konsepto ng kidlat. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maisip niya ang pinagdaanan ng maliit na gintong daga. Munting ginto, balak kong pumunta sa mahabang paglalakbay. Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga habang nagsasalita siya. Squeak squeak!
Ang munting gintong daga ay agad na natuwa nang marinig niya ito. Okay. Kuya Alvin, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa dalawang lungsod. Ang isa sa kanila ay isang medyo espesyal na lungsod sa Darkstone Empire. Ang isa ay isang lungsod sa Dark Cloud Dynasty. Nagsalita si Alvin tungkol sa kanyang plano. Hindi nagtagal, nagpunta si Alvin upang hanapin si Marlon. Vice Dean Colton, pansamantala akong aalis sa loob ng ilang oras. Nang makita niyang nakasimangot si Marlon at parang may gustong sabihin, sinabi ni Alvin sa harap niya, "Huwag kang mag-alala Vice Dean Colton, babalik talaga ako, at talagang hindi ko palalampasan ang Young Genius Competition na gaganapin 7 buwan mula ngayon." Dahil gumawa ng garantiya si Alvin, hindi maganda para kay Marlon na patuloy na hikayatin si Alvin. "Mag-iingat ka," sabi ni Marlon. Naunawaan niya na si Alvin ay tila nagmamadaling umalis, at si Alvin ay halatang may kailangang gawin. Okay. Tumango si Alvin bago dinala ang maliit na gintong daga at diretsyong umalis. Hindi man lang siya nagpaalam kina Lucius, Lizardo, at Henry. Kalalabas lang ni Alvin sa courtyard nang may isang tao na palihim na sumunod sa kanya. Ano ang gustong gawin ni Alvin? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mag-agarang damit ang sumunod sa likod ni Alvin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na liwanag. Prinsipe Sheng. Pero, hindi pa siya nakakalayo ng ilang hakbang ay narinig niya ang isang matanda na boses mula sa kanyang likuran. Agad namang nanigas ang katawan ng middle-aged. Kagalang-galang na Elder Colton. Alam niya na imposible para sa kanya na gumawa ng hakbang laban kay Alvin, at sa parehong oras na ito ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam na bahagyang naagrabyado, siya ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Lahat ng ito ay dahil sa hindi pagtupad ng Azure Forest Trisect na iyon sa kanilang mga pangako. Kung hindi, matagal nang namatay si Alvin. Nang maisip niya ang pagtayo sa kanya ng Azure Forest Trisect, hindi niya maiwasang magalit. Ipinanganak siya sa Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom, at nagtataglay siya ng mataas na katayuan. Sinong nangahas na patayin siya? Anong Azure Forest Trisect, naglakas loob ka pang paglaruan itong prinsipe? Lubhang madilim ang ekspresyon ni Prince Sheng. Tahimik na tiningnan ni Marlon ang mukha ni Prinsipe Sheng na naging malungkot, ngunit hindi siya nagsalita. Natural na alam niya ang intensyon ni Prince Sheng. Gayunpaman, si Prince Sheng ay ang nakababatang kapatid ng Emperor ng Azure Forest Imperial Kingdom, kung tutuusin. Gaano man kalaki ang nagawang krimen ni Prince Sheng, hindi niya dapat itama si Prince Sheng. Ang magagawa niya ay bantayan si Prince Sheng at protektahan ang kaligtasan ni Alvin. Whoosh! Sa kasalukuyan, sa labas ng Imperial City ng Darkstone Empire, isang gintong liwanag ang bumaril sa kalangitan at naglaho sa abot tanaw sa isang kisap mata. Sa ibabaw ng mga patong ng ulap, dumobol ang bilis ng gintong liwanag. Dumagundong. Ang isang alon ng dumadagandong na kulog na nakakabingi ay umalangaw-ngaw sa halos parehong sandali, at ang dagandong ay sumunod sa gintong liwanag patungo sa hilagang silangan. Ang may-ari ng gintong ilaw ay isang napakalaking gintong daga. Ang gintong daga ay ganap na malambot at mukhang napaka-cute, at sa likod ng napakalaking gintong daga na ito ay isang binata na nakadamit ng violet na nakaupo doon na nakakross ang paa. Umupo roon ang binata na nakadamit ng violet at tahimik na nagtanim. Ang pares ng tao at daga na ito ay si Alvin at ang maliit na gintong daga. Pagkatapos niyang ipaalam kay Marlon, dinala ni Alvin ang maliit na gintong mouse at umalis sa Imperial City ng Darkstone Empire sa unang posibleng sandali. Limitado ang kanyang oras. Umaasa lang ako na ang oras ng kalahating taon ay sapat na upang payagan akong mahanap ang Ageless Root. Isang layunin lamang ni Alvin nang umalis siya sa Imperial City ng Darkstone Empire sa pagkakataong ito. Ito ay upang mahanap ang huling pangalawang panggamot na catalysta na kinakailangan upang pinuhin ang Rebirth Pill, ang Ageless Root. Hanggat natagpuan niya ang Ageless Root, magagawa niyang matagumpay na pinuhin ang Rebirth Pill. Ang isa niyang pinino ang Rebirth Pill, ang kanyang lakas ay uusad sa pamamagitan ng mga paglukso at pagkakatali. Hindi banggitin ang paglampas kay Lizardo, hindi imposibleng malampasan niya kahit ang maliit na gintong daga. Kuya Alvin, saan tayo pupunta ngayon?
Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong daga ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at ang di-mature na boses ng isang batang babae ay maganda at nakalulugod sa pandinig. 566. Umuunlad na lungsod ng tag-init. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang dahan-dahan siyang nagsalita. Flourishing Summer City. Anong lugar iyon? Tanong ng maliit na gintong daga. Ito ang pinakamalaking trade city sa Darkstone Empire, at ito ay katulad ng Azure Forest Imperial Kingdom's ancient city of Everlast. Kumbaga, mas magulo pa ang Darkstone Empire's flourishing Summer City kaysa sa ancient city of Everlast. Nagpatuloy si Alvin. So, kung walang pangangailangan, hindi mo ako dapat guluhin. Naiintindihan mo ba? Nang matapos magsalita si Alvin, bahagyang naging mahigpit ang kanyang tono. Squeak squeak, ang munting gintong daga ay sumigaw at sumang-ayon. Ang flourishing Summer City ay matatagpuan sa hilagang silangan na lugar ng Darkstone Empire. Ang maliit na gintong mouse ay lumipad ng buong bilis, at ang kanyang bilis ay hindi mas mababa sa isang unang antas ng Void Initiation Stage na martial artist. Pagkaraan ng 10 araw, nakita ni Alvin ang outline ng flourishing Summer City. Ang mga pader ng lungsod sa lahat ng 4 na gilid ng flourishing Summer City ay ganap na itim na parang tinta. Ang mga gusali sa loob ng lungsod ay halos lahat ay gawa sa mga itim na brick. Noong araw na iyon, madilim ang kalangitan habang ang mga maitim na ulap ay nagtipon sa abot tanaw, at binalot nito ang buong yumabong Summer City sa loob nito. Kapag isinama sa flourishing Summer City na ganap na itim, nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na parang maaaring gumuho ang lungsod sa ilalim ng masa ng madilim na ulap. Kuya Alvin, ito ang umuunlad na lungsod ng tag-init. Tanong ng maliit na gintong daga. Eksakto. Humanap ng lugar na ibababa sa lupa sa labas ng lungsod at papasok tayo. Tumango si Alvin bago ipaalam ang maliit na gintong daga. Kasunod nito, dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga na lumiit pabalik sa kanyang maliit na sukat at tumayo sa kanyang balikat, at naglakad siya papunta sa flourishing Summer City na may malalaking hakbang. Ang umuunlad na lungsod ng tag-init ay napakalaki, at hindi ito mababa kahit kaunti patungo sa Imperial City ng Darkstone Empire. Pagpasok niya sa lungsod, pumasok sa kanyang mga mata ang isang malaking kalsada na hindi karaniwang malawak. Ang mga naglalakad ay dumating at pumunta sa tuloy-tuloy na mga batis, at ang mga batis ng mga karwahe ay umaagos ng walang katapusan. Nagbigay ito sa iba ng napakagandang pakiramdam. Tulad ng inaasahan sa Trade City na walang pangalawa sa Darkstone Empire. Kung gaano ito kausbong, kahit ang Imperial City ay hindi kayang ikumpara dito. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon. Biglaan. Whoosh! 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 Isang alon ng alulong ng hangin ang biglang umalangaw-ngaw sa itaas ni Alvin. Tumangala si Alvin at tumingin, at ngayon lang niya napansin na maraming tao ang kumikislap sa mababang hangin, at ang kanilang bilis ay matulin na parang kidlat. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay tahimik na nagunat. Pagkaraan ng maikling sandali, nakita niya ang mga paglilinang ng mga taong ito. Sa mga taong ito, karamihan sa kanila ay mga pag-iral sa itaas ng ika-7 antas ng Void Prying Stage, at marami rin ang mga pag-iral sa Void Initiation Stage. Ang isang imperyo ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng isang Imperial Kingdom. Bahagyang napabuntong hininga si Alvin sa emosyon. Ngunit pagkarating ni Alvin dito, diretso siyang tumungo sa sentro ng lungsod. Kuya Alvin, saan tayo pupunta? Naunawaan ng maliit na gintong daga na si Alvin ay gumagalaw na may iniisip na patutunguhan. Malalaman mo din agad. Hindi ito tinukoy ni Alvin at nagpatuloy siya sa paglalakad kasama ang maliit na gintong daga. Sa huli, huminto si Alvin sa paglipat sa harap ng isang marangyang gusali sa gitna ng flourishing Summer City. Treasure Gathering Pavilion. Ang marangyang gusali bago ang Alvin ay pinalamutian ng maganda, at sinakop nito ang pinakamagandang lugar ng flourishing Summer City. Sa isang tingin lang, nalaman ng isa na hindi ito negosyo sa ilalim ng normal na kapangyarihan. Pumasok si Alvin ng may malalaking hakbang. Itong Treasure Gathering Pavilion ang eksaktong destinasyon niya nang dumating siya sa flourishing Summer City sa pagkakataong ito.
Ang Treasure Gathering Pavilion ay isang negosyo sa ilalim ng isang mabigat na kapangyarihan sa Dark Cloud Dynasty, at may mga sangay sa bawat imperyo sa ilalim ng Dark Cloud Dynasty. Bukod sa pangangalap ng mga kayamanan sa buong mundo, ang Treasure Gathering Pavilion ay nagbebenta rin ng maraming kayamanan. Ang Treasure Gathering Pavilion ay hinamak na mangalap ng mga ordinaryong kayamanan. Tanging ang mga spirit weapon na nasa grade 5 pataas ang may kwalifikasyon para makapasok sa Treasure Gathering Pavilion. Ang Treasure Gathering Pavilion ay lubos na hindi nahilig sa mga spirit weapon sa grade 6 o mas mababa. Bukod sa pangangalap at pagbebenta ng iba't ibang kayamanan, nagbigay din ang Treasure Gathering Pavilion ng mga serbisyo tulad ng sale consignments. Siyempre, may reward din. Si Alvin ay nagtanong tungkol sa lahat ng ito sa Imperial City ng Darkstone Empire. Siya ay pumunta dito tiyak para sa kapakanan ng pag-alok ng isang gantimpala. Guest, pwede ko bang malaman kung may kailangan ka? Kakapasok lang ni Alvin sa Treasure Gathering Pavilion nang lumipat ang isang attendant para batiin siya, at nagpakita ng propesyonal na ngiti ang attendant. Ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi maiwasang maghigpit nang sumulyap siya sa attendant. Langit. Anong nakita ko? Ang isang attendant lang ay talagang nagtataglay ng cultivation sa unang antas ng Void Prying stage. Ang Treasure Gathering Pavilion na ito ay karapat-dapat na tawaging isang negosyo sa ilalim ng isang mabigat na kapangyarihan sa Dark Cloud Dynasty. Anong pagmamalabas? Ang puso ni Alvin ay labis na nabigla. Gusto kong mag-alok ng reward, sabi ni Alvin sa attendant. Mag-alok ng reward. Tumango ang attendant at dinala si Alvin para umakyat sa ikalawang palapag ng Treasure Gathering Pavilion at dinala si Alvin para tumayo sa harap ng counter. Guest, para saan ang reward na ibinibigay mo? Pwede mo irehistro dito. Sa harap ng counter ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kalmadong ekspresyon, at walang ekspresyon ang mukha niya. Ika-4 na antas ng Void Prying stage. Nang magunat ang espiritual na lakas ni Alvin, napansin niya ang paglilinang ng nasa katanghaliang lalaki sa unang posibleng sandali. Hindi niya akalain na ang isang martial artist na nagbabantay sa isang counter sa Treasure Gathering Pavilion ay may cultivation na katulad niya. Guest, pwede ko bang malaman kung ano ang gusto mong ibigay na reward? Tumingin ang nasa katanghaliang lalaki kay Alvin at dahan-daang nagtanong. Ageless Root? Kailangan kong mag-alok ng reward para sa Ageless Root. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang nagsasalita siya ng desidido at desidido. Walang gulang na ugat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi maiwasang matigilan nang marinig niya si Alvin. Guest, paki-describe ang mga katangian ng bagay na gusto mo. At saka, kung maginhawa, sana ay makapag-iwan si guest ng drawing. Obviously, hindi alam ng middle-aged na lalaki kung ano ang Ageless Root. Sige. Tumango si Alvin, at pagkatapos niyang casual na magsalita tungkol sa mga katangian ng Ageless Root, iniwas niya ang kanyang kamay upang iguhit ang Ageless Root sa puting papel na inihanda ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ang bagay na ito. Tumingin si Alvin sa nasa katanghaliang lalaki at dahan-daang nagsalita. Bisita, ano ang iniaalok mo bilang gantimpala? Ang aming Treasure Gathering Pavilion ay tumatanggap lamang ng mga kayamanan at hindi tumatanggap ng pera kapag may nag-aalok ng gantimpala para sa isang bagay. Paalala ng middle-aged man. Sampal. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw sa kamay ni Alvin ang isang 3 talampakang haba na talam na kumikislap na may asher na liwanag, at diretso niyang hinampas ito sa counter. Ito ang gantimpala. Isang sandata ng espiritu. Nakakunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sinasabi, Bisita, ang Treasure Gathering Pavilion natin ay tumatanggap lamang ng mga spirit weapon sa grade 5 o pataas. Paano mo malalaman na hindi ito grade 5 spirit weapon? Walang pakialam na tumingin si Alvin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang taong ito ay hindi man lang nasulyapan ang espiritong sandata na inilabas niya, ngunit nagmamadaling nakagawa ng conclusion. Hindi ba siya masyadong nagmamadali? Hindi maiwasang matigilan ang middle-aged lalaki nang marinig ito. Nang tumingin siya kay Alvin sa unang pagkakataon, minamaliit niya si Alvin dahil sa edad ni Alvin.
Kung tutusin, sa ganang kanya, ang isang kabataang tulad nito ay malamang na hindi makapaglabas ng isang espiritong sandata na nasa ika-5 baitang pataas. Ngunit nang makita niya ang pagiging mahinahon ni Alvin ngayon, napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na maaaring minamaliit niya ang binata. Kinuha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang spirit sword na inilagay ni Alvin sa mesa, at ang kanyang origin energy ay sumanib dito. Kaagad, 6,000 sinaunang mammoth silhouette ang unang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay isa pang 3,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw pagkatapos nito. Ito. Napatulala ang nasa katanghaliang lalaki nang makita niya ang eksenang ito, at ang katulong na nagdala kay Alvin ay natulala rin. Langit. Ano ang nakita natin? Isang amplification. Isang amplification na 59%. Ang attendant ay mabangis na lumunok ng laway, at siya ay may gulat na ekspresyon. Grade 4 Spirit Sword. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang tingin ay lubos na nag-iba nang muli niyang tingnan si Alvin. Ayon sa kanyang kaalaman, tila wala sa Darkstone Empire ang isang Grade 4 na weapons craftsman. Sa madaling salita, ang Grade 4 Spirit Sword na kinuha ng binata na nauna sa kanya ay malamang na pino ng isang Grade 4 weapon craftsman mula sa Dark Cloud Dynasty. Sa Dark Cloud Dynasty, ang mga taong nakakuha ng Grade 4 na weapons craftsman ay nagpino ng Grade 4 na spirit weapon ay mabibilang sa mga daliri. Ang lahat ng mga pag-iral na iyon ay ang mga pinuno ng iba't ibang dakilang kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty. Hindi simple ang binatang ito. Nanginginig ang puso ng middle-aged. How about it? Pwede bang maging reward ang bagay na ito? Walang pakialam na tanong ni Alvin, at tila hindi niya napansin ang pagkagulat sa mukha ng nasa katanghaliang lalaki. Oo. Siyempre. Nagmamadaling tumango ang middle-aged na parang sisiw na tumutusok sa mga butil, sa kanya naalala kung paano niya minamaliit ang binata kanina, at medyo napahiya siya. Mabuti naman. Tumango si Alvin. Ngayon, tulungan mo akong irehistro ito. Oo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na magpakatanga habang nagmamadaling binawi ang isang jade ornament. Ang gitna ng jade ornament ay may halatang bitek. Nang nagtataka si Alvin kung bakit binawi ng nasa katanghaliang lalaki ang isang sirang jade ornament. Snap! Hinawi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang jade ornament, pinapanatili ang kalahati habang ibinibigay ang kalahati kay Alvin. Guest, pagdating mo sa treasure gathering pavilion namin, hindi mahalaga kung bawiin mo ang Grade 4 mong spirit sword o bawiin ang item na nilagyan mo ng reward. Kailangan mong gamitin ang authentication token na ito para ipagpalit ito. Kinausap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin na may seryosong ekspresyon. Tumango si Alvin, at tinanggap ang kalahati ng token ng Jade at nagtanong. Kailan ako pupunta para kumpirmahin ito? At least 3 months of time. Guest can come take it after 3 months, sabi ng middle-aged man. Dahil naglabas si Alvin ng isang Grade 4 Spirit Sword, isang napakalaking pagbabago ang nangyari sa saloobin niya kay Alvin. Sige. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nagtanong siya. Narinig ko na kapag nag-aalok ako ng isang bagay bilang gantimpala, ang iyong treasure gathering pavilion ay nangangailangan sa akin na magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga bayarin sa pangangasiwa. Siguro kung magkano ang dapat kong bayaran. Nakangiting sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, guest, ang ating treasure gathering ay may panuntunan na kung ang isang bisita ay mag-alok ng spirit weapon na grade 4 pataas bilang gantimpala, ang bayad sa pangangasiwa ay waived. Tinalikuran ng bayad sa administrasyon. Natigilan si Alvin. Mayroon bang ganoong panuntunan? Sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan ni Alvin. Sa buong Dark Cloud Dynasty, ang Grade 4 na spirit weapon ay isang napakabihirang bagay. Ang Treasure Gathering Pavilion na nag-aalaga ng isang tao na maaaring kumuha ng Grade 4 na spirit weapon na ialok bilang reward ay maliwanag.
Pagkatapos ng lahat, ang isang grade 4 na spirit weapon ay karaniwang kumakatawan sa isang grade 4 na weapons craftsman, samantalang sa buong Dark Cloud Dynasty, isang grade 4 na weapons craftsman ay isang napakabihirang pag-iral, isang pag-iral na mas bihira pa kaysa sa isang eksperto sa void interpretation stage. Kung ganun guguluhin kita. Tumango si Alvin, at pagkatapos niyang ilagay ang Jade Token, dinala niya ang maliit na gintong daga at nagmamadaling umalis. Pagkaalis ni Alvin, nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at habang tinitingnan niya ang grade 4 na spirit weapon, bumulong siya. He was willing to take out a grade 4 spirit weapon to offer up as a reward. Ano nga ba ang background ng binatang iyon? Kasunod nito, itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo upang tingnan ang kalapit na attendant, at sinabi niya sa mahinang boses, "Bilasan mong iulat ito sa Pavilion Master." 567. Big Brother Alvin, direkta mong ipinasa sa kanya ang isang grade 4 spirit sword, hindi ka ba natatakot na ibulsa niya ito? Matapos umalis sa Treasure Gathering Pavilion, ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa tainga ni Alvin. Ibulsa mo. Umiling si Alvin at ngumiti. Sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty, ang Treasure Gathering Pavilion na ito ay kilala sa malayong lugar. Mayroon pa rin silang kaunting pagiging mapagkakatiwalaan. Not to mention, kahit gusto niyang ibulsa ito, kailangan niyang magkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Ang isang grade 4 na spirit sword ay nagawang iugnay ito sa mga tao sa grade 4 na weapons craftsman, samantalang, lahat ng grade 4 na weapons craftsman sa Dark Cloud Dynasty ay mga masters na iginagalang ng lahat. Napakakaunting mga tao ang nangahas na saktan sila. Kaya, hindi inisip ni Alvin na ang Treasure Gathering Pavilion ay nangahas na ibulsa ang kanyang grade 4 spirit sword. Bang! Biglang, isang malakas na banda ang tumunog sa mga tainga ni Alvin. Napasulyap si Alvin at nakita ang isang malaki at matipunong lalaki na kalahating hubad na dumurog sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumilipad sa isang suntok. Kasunod nito, nagunat ang mga braso ng matipunong lalaki at lumabas sa manipis na hangin ang dalawang bituin sa umaga bago kumislap, at tila nag-transform sila sa dalawang shooting star na bumagsak patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isa pang malakas na putok ang tumunog, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Ang kanyang bangkay ay wasak at nasa isang lubhang kalunos-lunos na kalagayan. Ikasyam na antas ng Void Priang Stage. Ang sinaunang may sungay na dragon at libu-libong mga sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng matipunong lalaki ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na tumingin. Kahit saan siya dumaan, nakita ni Alvin ang napakaraming katulad na madugong eksena. Hindi peke ang chismis. Ang umuunlad na Summer City ng Darkstone Empire na ito ay talagang mas magulo kaysa sa Ancient City of Everlast ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon. Sa kanyang pagpunta dito, lumipat siya hanggang sa Treasure Gathering Pavilion at hindi pinansin ang paligid. Ngayong balak na niyang umalis, binigyan niya ng pansin ang paligid, at pinahintulutan siya nitong maramdaman ang kalupitan ng flourishing Summer City. Bata, ibigay mo ang spatial ring sa iyong kamay at ang gold for mouse. Kung hindi, ipapapatay kita ng walang kamatayang kamatayan. Ang gate ng lungsod ay nasa harapan niya, ngunit narinig ni Alvin ang isang mayabang na boses na lumabas sa kanyang mga tainga. Kasunod nito, may kumislap sa harap ni Alvin, at isang matangkad at matipunong figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang matatag na lalaki na may tatlong kahindek-hindek na peklat na parang tatlong alupihan sa kanyang mukha, at ito ay lubhang nakakabigla. Ang isa sa mga peklat ay nagsimula pa sa kaliwa ng kanyang mukha, dumaan sa kanyang ilong at kumonekta hanggang sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Ang lalaking may sable scarred ay may hawak na malaking saber sa kanyang kamay habang nakatingin siya kay Alvin, at ang kanyang mga mata na malalaki tulad ng mga tansong gang ay puno ng dugo at kalupitan. Mamatay ng walang kapantay na kamatayan. Tumaas ang mga kilay ni Alvin, at lumitaw ang isang pangungulila sa mga sulok ng kanyang bibig. Ikaw lang.
Sa sandaling lumitaw ang lalaking may sable scarred, ginamit ni Alvin ang kanyang matinding espiritual na lakas upang makita ang eksaktong paglilinang ng lalaki sa unang posibleng sandali. Ikasyam na antas ng Void Prying Stage. Katulad ng matipunong lalaki na may hawak na mga morning star na nakita ni Alvin kanina. Anak, ginalit mo ako. Ang lalaking may pilat ng saber ay ganap na natarante nang harapin ang pang-aalipuste ni Alvin, at itinaas niya ang malaking sable sa kanyang kamay bago ito nilaslas patungo kay Alvin. Hihiwain kita ng putik. Munting ginto. Ang mukha ni Alvin ay natatakpan ng isang layer ng yelo habang siya ay sumisigaw sa banayad na boses. Agad, isang gintong liwanag ang kumislap mula sa balikat ni Alvin na nakatayo roon na parang bundok. Swish! Ang isang butas sa tainga at mabilis na alulong ng espada ay lumitaw mula sa manipis na hangin, at kasama nito ay isang magaan at nakakatusok sa tainga na kulog. Sa sumunod na sandali, ang katawan ng lalaking may sable scared na humahabol kay Alvin sa buong galit ay huminto sa kalagitnaan patungo kay Alvin, at pagkatapos ay sumuray-suray ito. Ikaw! Ikaw! Nakatitig kay Alvin ang lalaking may peklat na sable habang nababalot ng takot ang kanyang mga mata. Kasunod nito, isang madugong butas ang biglang lumitaw sa kanyang lalamunan. Nakasilaw at nagniningning na sariwang dugo ang bumulwak mula sa madugong butas, at ito ay walang tigil na umaagos na parang wala itong halaga. Bang! Sa wakas, ang lalaking may pilat ng sable ay hindi na makatagal, at ang malalaking mata na parang tansong mga mata ay bumukas ng dilat nang bumagsak siya sa lupa nang walang palatandaan ng buhay. Patay! Squeak squeak! Sa sandaling ito, na sinamahan ng isang alon ng matalim na pag-iyak, ang gintong liwanag ay dumaan pa sa isa at ang maliit na gintong daga ay bumalik sa balikat ni Alvin. Tara na! Walang pakialam na tumingin si Alvin sa mga nakapaligid na tao na natulala, at dinala niya ang maliit na gintong daga habang papalabas siya ng lungsod. Kahit saan siya dumaan, walang kahit isang tao na nang-ahas na sumalungat sa kanya. Kidlat. Unang antas ng konsepto ng kidlat. May isang tao na nakabawi lamang mula sa kanilang pagkabigla pagkatapos na mawala ang anyo ni Alvin sa kanilang mga mata, at ang tao ay bumulala sa mahinang boses. Nakakatakot ang demonyong hayop na iyon. Talagang naiintindihan nito ang konsepto ng kidlat. Ang karamihan ng mga tao na malapit sa gate ng lungsod ng Flourishing Summer City ay namangha. Saber Scar is really unfortunate this time, he offended an existence he shouldn't. Oo, ang lakas ni Saber Scar ay maaaring ituring na hindi masama. Ngunit bago ang mouse type na demonyong hayop na iyon, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit, at wala siyang kahit katiting na lakas para lumaban. Maraming tao ang tumingin sa bangkay ng lalaking may sable scarred sa lupa, at umiling sila, samantalang sa labas ng Flourishing Summer City, nakaupo si Alvin sa likod ng maliit na gintong daga na nagpalaki sa sarili, at nagpatuloy sila sa pasulong. Kuya Alvin, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng maliit na gintong daga. Ang Dark Cloud Dynasty. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang nagsasalita siya ng bawat salita. Dark Cloud Dynasty. Nagliwanag ang mala-jade green na mata ng maliit na gintong mouse nang marinig niya ito. Ang Dark Cloud Dynasty ay tiyak na maraming masasarap na bagay. Ikaw maliit, ano pa ba ang alam mo bukod sa pagkain? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Hehe. Kuya Alvin, nasaan ang Dark Cloud Dynasty? Tanong ng maliit na gintong daga. Hilaga. Tumingin si Alvin sa hilaga habang ginagabayan ang maliit na gintong daga. Whoosh! Agad na kumislap ang figure ng maliit na gintong daga habang sinasabayan ng isang alon ng nakakabinging kulog patungo sa hilaga, samantalang si Alvin sa halip ay tahimik na nakaupo sa likod ng maliit na gintong daga, nakapikit ang kanyang mga mata upang magtanim. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Lightning Worm Force. Sa kasalukuyan, ang aking cultivation ay kulang na lamang bago ito sapat na upang makapasok sa ikalimang antas ng Void Prying Stage. Naisip ni Alvin sa kanyang puso habang ang origin energy sa kanyang katawan ay walang pagod na dumadaloy. Makalipas ang 3 araw.
Ang origin energy sa katawan ni Alvin ay nanginginig habang sila ay nagsasama-sama at kumikislap patungo sa huling bottleneck ng ika-4 na antas ng Void Priang Stage. Bang! Nag-charge ang malawak na origin energy sa bottleneck na naging sanhi ng pagluwag ng bottleneck. Medyo pa. Hindi nagatubili si Alvin na kunin muli ang kanyang origin energy, at pagkatapos ay singilin sa bottleneck sa pangalawang pagkakataon. Bang! Hindi pa rin siya nakapag-charge sa pamamagitan ng bottleneck sa kanyang ikalawang pagsubok. Bang! Ang pangatlo. Sa bawat oras, hanggang sa ika-9 na pagkakataon. Bang! Agad na nag-charge ang origin energy ni Alvin sa pamamagitan ng bottleneck, samantalang, sa sandaling ito, isang napakalaking pagbabago sa husay ang naganap sa kanyang origin energy. Nakalusot ako. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata na kumikislap na may dumadaloy na liwanag, at ito ay parang isang nakasisilaw na bituin sa kalangitan sa gabi, na naging sanhi ng lahat ng bagay sa paligid upang ihulog sa lilam. Ikalimang antas ng Void Priang Stage. Sa ilalim ng kanyang kasabikan, ang origin energy sa katawan ni Alvin ay tumaas at tila naging isang napakalaking bola ng apoy. Sa kalangitan, 7,000 parang buhay na sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Kuya Alvin, nakalusot ka na ba? Ang maliit at walang muwang na boses ng maliit na gintong daga na parang isang batang babae ay tumunog sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Oo. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. Munting ginto, kailangan mong magsumikap. Kung hindi, darating ang araw na malalampasan kita. Hehe. Tiyak na hindi ako papayag na lampasan ako ni Kuya Alvin. Hindi ako malayo sa ika-9 na antas ng Void Priang Stage, sabi ng maliit na gintong mouse sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Tingnan natin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Alvin. Naniniwala siya na hanggat kaya niyang pinuhin ang rebirth pill, hindi magtatagal para malampasan niya ang maliit na gintong daga. Sa kasamaang palad, isa lang ang rebirth pill at hindi ito maaaring ubusin sa ilang bahagi. Kung hindi, ang lakas nitong panggamot ay mababawasan ng husto. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Kung hindi, kung hahayaan niyang kainin din ng maliit na gintong daga ang rebirth pill, magkakaroon siya ng malaking tulong sa kanyang tabi. Sa kasalukuyang lakas ng maliit na gintong daga, kapag nainom na niya ang rebirth pill, tiyak na mas magiging kakila-kilabot pa siya. Hindi bale, kahit gaano pa kalakas ang Little Gold, sa huli ay panlabas lang siyang pinagkukunan ng lakas para sa akin. Maraming pagkakataon na ang sarili ko lang ang maaasahan ko. Malinaw na alam ni Alvin sa kanyang puso na kapag siya mismo ay nagtataglay ng napakalakas na lakas, siya ay maituturing na isang tunay na dalubhasa. Rebirth Pill. Ageless Root. Alvin ay tumingin sa direksyon ng Dark Cloud Dynasty, at ang kanyang mood ay lumakas. Noong si Alvin ay patungo sa Dark Cloud Dynasty. Sa timog kanlurang lugar ng Darkstone Empire. Isang mabilis na umaagos na liwanag ang lumipas mula sa abot tanaw at direktang nagtungo sa timog. Sa itaas ng mga ulap at ambon, isang batang babae na may dilaw na damit na pambihirang pumailanglang sa langit. Ang magandang mukha ng mga kabataang babae na parang inukit na jade ay sapat na upang maramdaman ng sinuman ang malambing at protection sa kanya. His, biglang umalangaw-ngaw ang hindi mapakali na mga tunog mula sa ilalim ng manggas ng dalaga. Bumagal ang lakad ng dalaga. Itinaas niya ang kanyang maselang kamay at kumuha ng 2 maliliit na sawa mula sa ilalim ng kanyang manggas. Ang 2 maliliit na sawa ay itim at puti ayon sa pagkakasunod. Sa katawan ng itim na kulay na maliit na sawa ay may maliwanag na gintong mga guhit na kumikislap na may nakasisilaw na ningning. Sa ulo nito ay may kulay gintong sungay na napakatalim, at ito ay kumikislap na may nakakatakot na malamig na liwanag. Ang maliit na sawa na kulay puti sa kabilang banda ay hindi gaanong naiiba sa maliit na sawa na kulay itim, at ang pagkakaiba lang ay kulay pilak ang mga guhit sa katawan at sungay nito sa ulo. His, ang 2 maliliit na sawa ay pumulupot sa puting palso ng batang babae, ang kanilang mga mata ay tumitig sa harapan ng may konsentrasyon, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na may bakas ng malatao na pag-alaala. Little black, little white.
Inisip na naman yung dalawa si Kuya Alvin. Bahagyang hinimas ng dalagitang nakadamit na dilaw ang maliliit na ulo ng dalawang maliliit na sawa, at nagtanong siya na may bahagyang ngiti. Bahagyang tumango ang dalawang maliliit na sawa, at ang malalambot nilang katawan ay nasa sabik sa puntong nagsimula silang manginig. Swish! Swish! Biglang kumislap ang dalawang maliliit na sawa, na naging dalawang napakabilis na kidlat na dumiretso sa timog. Sa isang kisap mata, nawala na sila sa harap ng dalagang nakadilaw na nakadamit. Little black, little white. Hintayin mo ako. Sumunod ang dalaga, at ang kanyang matikas na figure ay humabol hanggang sa dalawang maliliit na sawa sa isang kisap mata. His. Nagningning ang matatalim na mata ng dalawang munting sawa, at sabik na silang makauwi sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal bago umalis ang dilaw na batang babae at ang dalawang maliliit na sawa sa teritoryo ng Darkstone Empire at pumasok sa Azure Forest Imperial Kingdom. Marahil hindi mapapansin ni Numi na matagal na tayong umalis. Dapat ay magsaya na ako sa labas ng ganitong oras. Dinala ng dalagitang nakadamit na dilaw ang dalawang maliliit na sawa at direktang nagtungo sa timog ng Azure Forest Imperial Kingdom. Hindi nagtagal, 7 bundok na parang matalas na espada na bumaril sa langit ay lumitaw sa harap ng mga mata ng dalaga. His. Samantala, ang dalawang maliliit na sawa ay tila umiinom ng mga pampasigla, at sila ay labis na nasasabik. Ang batang babae na nakasuot ng dilaw na damit ay nakatayo sa kalangitan sa itaas ng 7 malalaking taluktok ng espada, at habang tinitingnan niya ang ulap at ulap na kumulo sa ilalim niya, ang kanyang magagandang kilay ay napakunot. Whoosh! Sa sandaling ito, isang napakalaking figure ang tinangay ang mga ulap at ambon upang lumitaw sa harap ng mga mata ng batang babae at ng dalawang maliliit na sawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.